Hi mga kalalabs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to another vlog. Happy Monday! It's already 1:41 p.m. Katatapos lang din ng aking work and actually kakauwi ko lang din. Punta ka ng IGA. Bumili ako ng ingredients para sa gagawin kong crinkles. Gawa tayo ng crinkles mga kalalabs. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin at kung ano yung mga ingredients na kailangan natin sa crinkles. Ito yung mga nabili ko sa IGA. Bumili ako ng cocoa powder. Ito yung brand na nakuha ko. Hindi ko alam kung masarap ba to or something. Unsweetened siya. And I don't know. Let's see kung ano mangyayari. Tapos, brown sugar. Kasi imimix ko yung brown sugar at saka white sugar. And then, bumili din ako ng eggplant kasi gusto kong magprito ng talong na may, tortang talong ba? O kaya prito lang. And tofu. Gagawa ako ng salad para kay Papa D for dinner tonight na may peanut sauce. And then, I have 2 avocados. Ayan yung ating mga nabili sa IGA. And by the way pala mga kalalabs, maraming salamat po sa nag-comment dun sa na-share kong problema doon sa amin, yung about doon sa piggery. So, may mga nag-comment na sabi, yung septic tank or Poso Negro niyan, kahit takpan, mabaho pa rin yan. And malangaw. Totoo po yun, malangaw siya. And yung septic tank na sinasabi nila, or yung Poso Negro, actually, sabi nila, tatakpan na nila, tapos biglang may bagyo. Understandable, kasi may bagyo, tapos maulan. Tapos, mamaya na naman, sasabihin nila, malapit na, ganun. Let's see, sabi ko kay Eden, let's see kung ano mangyayari. Kasi problema talaga yon. And for now, we are just like, yung parang minomonitor namin. And alam nyo ba, share ko lang, kwento lang din naman ito ng aking kapatid. Na yun nga, yung, di ba, wala pa yung septic tank or something like that. So, yung dumi ng, dumi ng baboy is nilalagay sa sako. Tapos, ginagawa nilang fertilizer or something like that. Di ko alam kung anong ginagawa nila doon, pero yun yung sabi ni Edenil. Nilalagay daw sa halaman. Tapos yung langaw, yung langaw daw, sobrang doon nagkukumpol. O diba, nakakaano siya. Sorry sa word, pero nakakadiri siya, diba mga kalalabs? Pasensya na kayo. Again, hindi po ako ganun kaarting tao, pero sa ganitong bagay, doon nyo talaga makikita na maarte ako. Okay? Acceptable na yan kasi lahat naman tayo, pag may nakita tayong ganyan, mandidiri tayo, di ba? So, ayun, ewan kung ano mangyayari doon. So, may mga nagsabi sa inyo, complain kayo sa munisipyo, ganyan-ganyan. Alam nyo mga kalab, sobrang daling sabihin, no? Pero, syempre, kapitbahay namin sila, para kaming, parang, yung pakikisama ba? Pero at the same time, sabi ko, pag hindi healthy talaga, kailangan talaga i-complain. And I'm very sorry doon sa nagpatayo ng piggery na yun. Kung sakaling hindi nila ito magawan ng paraan, kalusugan po ng mga bata, kalusugan po ng pamilya ko, yung ating pinag-uusapan. So, ayun. May nag-comment, pa Jessica Soho daw. Diyos me, Marimar. Sabi ko, Jessica Soho, napunta na tayo doon, no? Sa Jessica Soho. Pero syempre, hindi ko pa naman yan kasi hindi ko pa siya na-experience. Pero dahil sa kwento ni Edenil, I can feel na talagang medyo, irritable siya. And kahit si Papa. Syempre, diba? And meron din kaming babuyan before. Pero yung babuyan namin before is sa bundok talaga yon, sa kagubatan. Tapos kami lang yung nakatira. So, it's okay. Pero ito, hindi talaga siya pwede kasi may mga bahay sa paligid. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung meron ba talaga silang permit na magtayo ng ganong pigerihan, 'di ba? Malapit sa mga kabahayan. So, yun, 'di ba, questionable, nagpaano ba sila? Nag-check ba sila? Inisip ba nila na tama ba yung ginagawa nila, 'di ba? Kinikwento ko pa lang sa inyo, ako na ako talaga, yung parang nakakaano siya, nakakasad. Kasi ako syempre, I will understand naman na business, pero health is wealth. Yung kalusugan muna ang importante, 'di ba? So, kung ma-experience ko man siya pag ando doon ako sa amin, then doon tayo alam mo 'yun, magko-complain. Isa na ako doon sa magko-complain. Even though hindi ako nakatira doon, pero para sa pamilya ko. 'Di ba, mga kalala? So, ayun, kakain muna ako ng lunch. Kasi meron akong nilutong, nakita ko sa inyo, pinakbet
Nagluto ako ng pinakbet. Tapos, meron pa akong tuyo. Ay, ang sarap nito, B. Tuyo, nabili ko sa, sa Filipino Turo-Turo na restaurant nung weekend. So, meron pa akong 2 for 5 piraso. May 5 piraso na lang. And, ano pa ba? Yan na lang muna. Kasi yung mga laman ng ref ko naman is gulay-gulay. Wala masyado. Wala akong masyadong grocery. Okay, painit ko lang yung aking, pagkain, yung lunch natin. And then, gawa tayo ng crinkles. Wow. Naglalaro ka mag-isa. Ha? You're playing alone. Oh. Ano na? Kakain lang yan eh. Lalapitan ko siya. Wow. Let's play? Do you wanna play? You wanna play? Gusto maglaro. Oh. Okay. Ikaw talaga. Sige. Oh my God, ka-ube. Sige. Paborito niya to. Ayaw niya yung iba niyang laruan. Ito lang yung gusto niya. Top. Kain po. Kain tayo mga kalalabs. Ayun yung ating pinakbet. Rice. And then, tuyo na may suka. Craving satisfied na naman si Mami Faye. Kasi, bayan, hindi ko alam ilang kung ano-ano na yung gusto kong kainin araw-araw. And I am grateful kasi alam mo yun, yung parang like kung may gusto akong kainin, nakakain ko siya. Kwento ko lang sa inyo, no? Nung kabataan ko kasi, hindi ganon. Nung bata-bata ako, yung may gusto akong kainin, hindi mo siya makain kaagad. So, I am super grateful na nakakain na namin yung gusto naming kainin, nabibili na namin kung ano yung gusto naming bilhin, na ibibigay ko din yung pangangailangan ng pamilya ko. Alam niyo yun. So, I am super happy. So, ayun. Wala lang, i-share ko lang sa inyo. Happy lang talaga ako and grateful. Ayan, kain po. Kain tayo ng tuyo. Oh my God, ang sarap. Itong tuyo na to, nung nakita ko siya, ay sabi ko bibilihin ko yan. Hindi kasi ako makapagluto ng ano dito sa bahay, ng tuyo or prito, ganyan. Kaya nung nakita ko, naluto na, ay bibilihin ko na yan. I'm so happy. Hindi ko na siya ininit, kasi pag ininit ko to, mangangamoy pa rin siya. So, ang ginagawa ko, ref, tapos kahit malamig na yan, basta okay lang, basta luto na yan. Hindi siya ganun kaalat. May gulay. Sarap. Gawa na tayo ng crinkles, mga kalalabs. Pakita ko lang sa inyo yung ingredients. So, meron akong flour, meron tayong cocoa powder, meron tayong dalawang klaseng sugar, white sugar and then brown sugar. Meron akong cooking oil or vegetable oil. You can use butter, mga kalalabs, no? It's up to you. Pero gagamitin natin yung ating cooking oil. And then, meron tayong sugar, salt, sorry. Hindi siya sugar, salt. Baking powder, and then we have vanilla extract. And we also need eggs. Ayan, ito yung eggs natin. 4 na itlog yung kailangan natin dito. Okay, so let's mix the dried ingredients. So, lagay ko yung ating flour. And then, yung ating cocoa powder. And then, yung ating baking powder. Okay, and then we will mix it. Mix lang natin to hanggang mag-combine.
Mabango yung cocoa powder na nabili ko. Amoy pa lang masarap na. Hindi pa nga din nagagawa, no? Ayan. Okay. Yan na yung ating dried ingredients. Next naman is yung ating liquid ingredients. Tabi natin yan. Okay, we will add our sugar, brown sugar, salt, and then yung ating cooking oil. Mix, mix, mix. Yung vanilla extract. And then, itlog. So, ang gagawin natin dito, mga kalalabs, is, isa-isa muna natin ilalagay yung itlog. Ayan. So, i-make sure nyo muna na yung isang itlog ay, na siya, yung na-mix na siya, bago nyo ilagay yung ibang itlog. Okay, next. Yung buong ingredients nito, mga kalalabs, andyan na lang sa screen nyo. Lalagay ko na lang sa screen. Alam nyo ba ang bili ni Nicole sa crinkles na to? Sabi niya, please make sure matamis. Hindi siya yung hindi daw siya yung matabang. Kasi ako talaga, hindi ako mahilig sa matamis. Ngayon, pag gumagawa ako ng banana bread, mga ganyan, hindi ko siya masyadong nilalagyan ng asukal or pampatamis. So, binili niya talaga na kung po pwede, wag daw masyadong hindi matamis, yung matabang. Sabi ko, okay, lalagyan ko ng 1 kilong asukal. Kaloka yun si Nicole. And, ang din pala niya, mga kalals, ang bilin pala niya din is, make sure daw na hindi daw matigas yung ating crinkles. Sabi ko, wag kang mag-alala. I will make the best crinkles. Yung anak ko talaga, oh. So, ayan, imimix lang natin to hanggang sa mag-combine lahat. Saka natin ilalagay yung ating dried ingredients dito. Okay, let's combine the dried ingredients. And imimix natin siya. Okay, so yun yung itsura niya. So, ang gagawin natin dito, mga kalis, lalagay natin siya sa ref. Hindi pa natin ito mabibake. I-ref natin siya ng 4 hours or kung gusto nyong tomorrow nyo i-bake, then good for you. Good for you talaga, no? Okay din naman. Pero ako, ang gagawin ko is, siguro mga 4 hours lang or 5 hours. Haluin ko pa pala, meron pa palang konti dito sa ilalim. Ang sabi pala dito, mga kalabs, kung gusto mo daw ng chewy, na yung chewy sa inside, is kailangan daw mo siyang masyadong haluin. Yun daw yung technique dyan sa crinkles. So, kaya hindi ko siya masyadong hinahalo ng bongga. Kasi gusto ko, ma-achieve natin yung moist, crispy sa outside, moist inside. Parang ganun. Ayan. Perfect. Ang bango, mga kalalabs.
Okay, so, yan, lagay ko lang siya sa ref. It's already 2:18, so mamaya natin siya i-bake. Ayan, lalagyan ko lang to ng saran wrap. Alam nyo ba mga kalalabs, habang nagsasalita ako, may tumutunog dito sa may bandang tenga ko. Hindi ko alam kung ano yan. Na-experience nyo na ba yan? Yung parang may, pag nagsasalita kayo, may parang pumipitik na, parang tuk, 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 ganun, dito sa may tenga. Ang weird. Anyway, katapos ko lang nagtupi ng aking mga nilabhan. Ngayon naman ay, lalagyan na natin ng cover yung ating pillows kasi nilabhan ko din siya. Hindi na natapos ang aking trabaho. And then maya-maya, tayo po ay magbe-bake ng crinkles. I think mga around 5:30 ko siya i-bake. Para saktong 4 hours na nasa ref yung ating mixture ng ating crinkles. Kasi gusto ko talaga ma-achieve yung mga kalalabs, yung crunchy sa outside and then dewy sa inside. So sana ma-achieve natin siya. Kasi yun yung pa-request ni Nicole. May pa-request pa siyang nalalaman talaga, no? Okay. Ayan. And, tingnan nyo naman tong gabundok na medyas ni Papa Dib na kailangan ko nang itapon. Ayan, kita nyo ba yan? Kasi, mga kalalabs, yung iba dyan, butas-butas na, yung garter, sira na. So, kailangan ko na siyang itapon. Kasi, nakabili naman na ako ng bago niya. Ayaw niyang bumili eh. Sabi ko, babe, you need to buy a new socks or medyas. Sabi niya, no, it's okay, don't worry, it's still okay. Pero, chinek ko siya ngayon. Butas-butas na po yung iba. Tapos, wala nang garter. Si Papa Dib talaga. Like, alam mo yun. May pagka din talaga yan eh. Pagka matipid. Matipid sa bagay-bagay. Parang ako lang din. Pero, ako naman, pag alam ko na nalalaglag na yung aking panty, sama at saka yung bra ko isira-sira na, bibili na ako ng bago. Kahit sa medyas din, ganun din. Pero siya, parang hintayin niya pa yatang like, mabulok yung, mabulok talaga, no? Yung masirang-masira talaga yung lahat ng medyas niya bago niya palitan. So, ito yung natin, i-let go natin, at ito yung bago niya. Ayan. Marami-rami naman na to, kaya, baka sabihin nyo, baka hindi pa sira yung mga medyas. Sira na po yan, chinek ko yan. Hindi po ako nagbibiro. At grabe, kailangan na natin siyang palitan. Pinag-tri-tripan niya naman si Ubi, oh. You know that she's sleeping. And then you just like, wee! Up, up, up. I like it when she's trying to catch it. See? So cute. Ubi, so cute. You're so cute. Time check, mga kalalabs. It's already 7:26 p.m. 7:26 sa cellphone ko, sa mga relo ko dito sa oven at saka sa microwave iba. So, gagawa ako ng dinner ni Papa Dave. And then, tinurn on ko na rin yung oven natin para makapag-bake na tayo ng crinkles. So, it's been how many hours na nasa ref yung ating mixture ng ating crinkles. So, pwede na natin siyang i-bake. Pero, tayo lang, wait lang. Kasi, gawa muna ako ng salad ni Papa Dave. Gumawa ako ng peanut sauce. And, ang ilalagay natin is carrots, cucumber, and then purple cabbage. And lalagyan ko siya ng tofu. Okay. Masarap to, mga kalalabs. Healthy pa.
As long as hindi masyadong marami yung peanut sauce nyo. Kasi alam niyo naman ang peanut butter, di ba? Mataas din sa cholesterol yan. So, tansya-tansya lang. Para lahat ay kontrolado. Ayan. Wala na akong edamame na yung ano lang. Maganda dito may edamame din. Kaso nga lang, wala ako yung walang balat. Yung meron ako is yung may balat. Ini-snack ko kasi yun. Ayan, ito yung ating tofu na nilagay ko sa air fryer. Ako, hindi ko pa alam kung anong kakainin ko. Ayokong kumain ng ng malamig na pagkain, salad, ganun. Kasi sumasakit yung tiyan ko. Kaya nahayaan ko lang si Papa Dib magkaroon ng ganyan. Pero ako, lang. Siguro kung ano yung meron sa ref. Yun na lang yung gagawin, yung kakainin natin. Same lang siguro nung kinain ko kanina. Ayan yung peanut sauce na may ginger and meron siyang garlic. Soy sauce of course. Meron din tong sesame oil, ganyan. Ayan. Sarap nito. Yummy. Sarap. Ayan. Okay. So, kain muna tayo. At i-prepare ko yung ating crinkles para ma-bake na natin siya. So, meron akong pin-prepare dito na sausawan. Sausawan talaga, no? Yung pag-anuhan natin ng ng ating mixture ng crinkles. So, first is, i-dip natin siya dito sa sugar and then icing sugar. So, mag-scoop lang ako ng ganito. Ganyan siya. And then, dito siya sa sugar. And then, dito siya sa may icing sugar. So, ganyan lang yung gagawin natin. Ulit-ulit lang hanggang sa mamaya, ibibake na natin siya. Excited ako dito. Okay. So, ito na yung itsura ng ating crinkles for now. Pero, ibibake natin siya like around 8 minutes. We need to make sure na pag nag-bake tayo ng crinkles, mga kalabs, huwag natin siyang i-overbake. Kasi kung overbake siya, sobrang tigas. So, we need to make sure that it's 8 minutes or 10 minutes. So, lalagay ko na siya sa oven. Yung oven ko nakaset ng 338 degrees. So, i-bake natin to ng 8 minutes. Let's see kung okay siya sa 8 minutes. Kung hindi pa siya okay, then we can do 10 minutes. So, ito na po yung ating crinkles, mga kalalabs. So, ang ginawa ko is binake ko siya ng 8 minutes. Tapos, chinek ko siya kung okay na ba siya. So, sabi ko, I need 2 more minutes. So, kailangan, tansya-tansyahin nyo lang yung pagbibake ng crinkles para hindi siya yung parang undercook at hindi siya overcook. Alam niyo yun? So, yeah. So, 10 minutes total yung ginawa ko. So, first 8 minutes and then chinek ko kung okay ba siya. Binalik ko siya sa oven. And then, binake ko ulit siya ng 2 minutes. So, I think that's more than enough yung 10 minutes. So, again, 338 degrees yung aking oven. Yung nakaset. Ayun. Yun na yun. Sobrang happy ko, mga kalalabs, kasi nakapag-bake tayo ng crinkles. Okay na siya. So, ililipat ko lang siya ng ibang lalagyan. Kasi nga 'di ba yung itong pan niya medyo mainit pa. Pero nahawakan ko na siya. Mainit pa siya ng konti. Yung hindi siya yung nakakapasong init. So lagay natin siya sa ibang lagayan. Kasi kung iiwan niyo siya dito sa baking pan, titigas po siya. Hindi na siya magiging alam mo yun, yung crunchy and gooey or something like that. Ay na, sobrang happy ako.
Kasi nakagawa tayo ng crinkles. I am super happy. Bibigyan ko din yung namin, kasama namin sa office. Sabihin ko kay Papa Dib, dalhan din siya. Para matikman niya yung ating crinkles. Okay, there you go. Oh my gosh. Okay, let's try one piece. Let's see. Kung ayaw niyo ng matamis, pwede niyo bawasan yung ingredients, if ever. So, ganito itsura niya. And then, oh my gosh. Wow. I-follow nyo na lang yung recipe ko. Kasi, hindi siya ganun katamis. Alam nyo yan. Ayoko ng sobrang tamis. The best. Hindi kayo magsisisi kung itatry nyo po yung aking ingredients. Kasi, pwede nyo ito maging business. Sinabi ko kay Idinel, alam mo, turuan kita, tapos bili tayo ng oven, tapos pwede mo ito maging business, B. Business-minded talaga si Mami Faye, no? Ang sarap. Lahat na lang naiisip na ibenta. Nicole! Nick! Let's try. Come here. It's so good. This is your request. You wanted like moist, yung hindi siya matigas, di ba? So, I'll give you one. Kung hindi siya yung matigas. Ayan. Oh my God. I hope you like it. I worked so hard for this. It's good? How is it? So good, di ba? So, sakto ba yung tamis? Kasi gusto mo maraming asukal. Oh my God. This is really good. Hindi siya nakakasawa. Alam mo yung tamis niya, be? Hindi siya nakakasawa. It is really good. Dami? Yeah, sabi ko nga, magdala ka dun sa school mo. Ganyan si Papa Dib, sasabihin ko din na magdala din siya sa office. How is it? Is it very moist? Moist, chewy, and hindi siya matigas, no? So, i-follow nyo lang po yung instruction ko. Magkakaroon kayo ng the best na crinkles. Hindi siya nakakasawa, no? Kaka-happy. Patikim ko din kay Papa Dib. Lab? You wanna try the crinkles? Yeah. Come here. Yung ginamit ko pang cocoa powder dito is yung mga kalalabs, yung organic. It's really good. Should try my crinkles. Here. So, Nicole says that it need to be like not so hard. Kasi if what do you mean so hard? Look, it's like so soft that it's actually gonna... That's what she said. Don't bake it like too hard. Beautiful. Try. Pasaway na naman to. Wow. How is it? Ewan ko sa'yo, babe. Chocolatey. Chewy. Organic cocoa powder. Not too sweet. No. Did you bake them over there? Because... Beb, you took one. Nagustuhan niya. Thank you. You like it? I am happy you guys like it. So, ayun na po yung ating crinkles. I-try nyo po yung recipe ko ng mga kalalabs. Kasi it's really good. Hindi ako nagbibiro. Masarap po siya. It tastes really good. And I didn't expected that I will bake crinkles na perfect yung moist. Perfect yung sugar. Hindi siya ganun katamis. Saktong-sakto lang talaga siya. At sakto siya sa panlasa ko kasi ako talaga mga kalalabs, ayaw ko ng sobrang tamis. Pero kung gusto niyo naman na bawasan yung sugar, it's up to you. But for me and Nicole's preference na yung tamis dapat is perfect. No, I don't want it no more. Huwag mo nang i-dip. Alam mo na nang matamis na nga, i-dip niya pa talaga sa icing sugar. Masarap, no? I told you.
Yay! I am super happy. So, ayun na po yung vlog natin for today. Maraming salamat po ulit sa panonood ng vlog. Please comment down below kung na-try nyo na to. So, send nyo ako ng picture, send kayo ng mga nagawa nyo. Kunyari, na-try nyong gumawa ng siopaw, na-try nyong gumawa ng sausage roll, na-try nyong gumawa ng crinkles. Please comment down below and then, isend nyo sa aking Facebook page, Hey It's Faye. Ayan, search nyo na lang. So, again, maraming salamat po. Sana po ina-enjoy nyo yung ating pa-crinkles recipe. Salamat po. Bye-bye.